Narito na naman kami, ang mag-asawang nakikialam sa buhay ng iba para sa gaganda. Ayun, sa buhay ng lahat. Yeah. At ang pag-usapan natin ay patungkol sa buhay na yung iba ay bagot na bagot. Sawang-sawa na naman. Ito na naman, New Year's resolution na naman. Ako, talaga nga naman. Pero meron kaming magandang balita. Ang ating episode ngayon ay papangalanan natin Great Leap In in 2026. 2026. Yan. Di ba problema? Wala namang problema. Ang sasabihin lang natin may pag-asa. Hindi po talaga mawawala ng pag-asa. Bakit? Kasi buhay ang ating Diyos. Mamaya pag-usapan natin yan pagkatapos ng ating Sunshine, sunshine, sunshine. I think I found it now. What I've been looking for. Isn't it beautiful? It's got my head all up in the clouds. I think I found it now. Yeah. Everything I want might be a miracle. Okay. Nababagot ka sa buhay. Petmalo ka. Ha? Sana hindi all, no? Ang focus natin sa discussion ngayon, Great Leap in 2026. Dapat yung taong 2025, malalampasan mo, mas mahihigitan mo, at mas gaganda ang buhay mo. Anong gagawin natin? Kaya nga kami narito. Ikaw muna, sweetheart. Anong may papayo mo? Before that, meron kang sinabi, di ba kanina, na sa Isaiah chapter. Nakalimutan ko anong Isaiah 43, 43. Oo. 18 yeah. and 19. Forget about the former things. Behold, I am doing a new thing, sabi ng Lord. Kasi yung past na 2025, parang maraming problemang naganap, no? Siguro hindi lang sa individual, kundi in the Philippines as a whole, nakita natin sobrang daming na-expose itong 2025. Kaya may possibility na nakakadagdag pa yon sa mga heaviness ng bawat isa. So, yung 2025, para sa iba ay hindi maganda. Pero, alam nyo, tuwing sasapit ang New Year, laging nagbibigay ng bagong pag-asa. Lalo na kapag may Kristo ka sa puso mo. Dahil si Lord, hindi lang pag tuwing New Year ka magkakapag-asa. Kung hindi, baka religion naman yun. kung hindi dahil sa ang andyan ng Panginoon sa buhay mo, may relasyon ka sa Kanya, kaya mas maganda lagi ang hinaharap para sa Kanya. Tama yan eh. Kasi hindi naman to usapang relihiyon o kaya sekta. Hindi. Ang Panginoon nangungusap sa creation, no? Sino gumawa? Paano nangyari yan? Sa Word of God. Di ba? Nakikita mo, nababasa mo. Hindi naman ikaw ang kinakausap, pero parang ikaw na nga ang kinakausap. Kasi it's the same yesterday, today, and forever. Pangatlo, ang Panginoong Jesus mismo, nagsabi niya, I am the way, the truth, and the life. The enemy, Satan, comes to kill, steal, and destroy. John 10:10. But I have come that you may have life and have it more abundantly. So, kung meron kang relasyon sa Panginoon, mas magiging maganda ang buhay, magkakaroon ka ng fresh directions, no? How do you get fresh directions from the Lord? Ako, ito ay lifestyle ko na. Ang fasting is not just abstaining from eating food. It could be abstaining from watching too much movies or mga play games sa internet o kaya sa messenger
naubos yung panahon mo sa mga ibang bagay, pero wala kang time ng devotion kay Lord. Sabi ng Lord, seek me and you will find me. Seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Minsan kung nakakalimot tayo, ang Lord, hinahayaan ka mag-go through mga problem sa buhay, nagkasakit ka, natanggal ka sa trabaho, nagkaroon ka ng relationship issue, ang dami mo pinagdaanan. Kasi nga nakalimot ka na eh. Kaya ang Lord, inaalaw minsan, dumaan tayo sa ganyan, sakit, whatever, para tumawag tayo sa Panginoon. How do you do that? Ako, nagfa-fasting ako eh. Mga nakaraang buwan, at least, 1 meal a day or 3 meals in a week. 1 day lang yun ah. Naging lifestyle ko talaga yun eh. Yung hindi talaga ako kakain. Regular fast lang. Sometimes intermittent fasting. Sometimes absolute fast talaga or partial fasting. Kasi ang purpose hindi para ma-lose ka ng weight. Hindi. Para maging sharp ang senses mo, mangusap sa iyo si Lord na makukuha mo sa Word of God, visions, dreams, circumstances, advice, magtanong-tanong ka. Alam mo, minsan, yung circumstances, may nangyayari sa kapaligiran mo ba? Parang ako ang kinakausap pa. Meron kang gustong gawin. Tapos, biglang dumating ito, mamaya, ganito na naman, confirmation. Ang isang pinakamahalaga, of course, prayer, no? Prayer, consultation, advice, the Word of God. Ayan, diyan mangungusap ang Lord. At alam mo, nasa Lord yun kasi ang sarap ng pakiramdam may kapayapaan, may kagalakan. At tama eh. Pag narinig ng asawa mo, magulang mo, kapatid mo, uy, ang ganda ng ginagawa mo, ang ganda. Yan, confirmation, nakarinig ka kay Lord. Kaya sa 2026, siguraduhin mo na yung negosyo mo, trabaho mo, relationship mo, whatever, masaya ka kasi kalooban niya ng Lord. Katulad tayo, di ba? Ginagawa natin sa distribution of crypto, no? Yung universal basic income. O paano tayo naging successful? Ang daming taong natulungan natin. Directions na galing kay Lord, tinanggap ng mga tao, kumalat, ang daming naging masaya. Ano man ang mangyari, we have left a legacy for them to realize God has blessed them using us, no? O ikaw, ano Ito pa? pong 2026 Oo. ay puno ng pag-asa. Okay. Maniwala po kayo dyan dahil kung tayo po ay merong relasyon na tinatawag sa Panginoon, siguradong-sigurado po yan. Meron po akong napakinggan, ano, na sabi niya, hindi daw relasyon kapag nagpe-pray ka lang. Yung sige lang dahil kailangan mo mag-pray sa umaga o bago kumain, ganun. Hindi yung relasyon sa Lord. Yung relasyon ay parang magkaibigan o mag-asawa kayo na ipo-pour out mo sa Kanya yung lahat ng nalalaman mo, lahat ng gusto mo, lahat ng pains mo, lahat ng joys mo. Ganun din daw kay Lord. Na yung relasyon natin kay Lord ay talagang very close, intimate sa Kanya. So, kapag ka po, katulad ng sinabi niya kanina, kapag ka po tayo may close relationship, close, intimate relationship with God, maririnig natin kung anong dapat natin gawin for 2026. For sure, hindi tayo mag-fail kapag ka narinig natin sa Lord. So, ito pong 2026, talagang magsimula po tayo ng hanapin talaga ang Panginoon. Talaga. Oo. Kay Lord. At makinig sa Kanya. Huwag yung paulit-ulit lang ginagawa mo. Dapat something new, something fresh. Behold, I'm doing a new thing. Kaya ngayon, this year, 2026, wala akong New Year's resolution pa hanggang ngayon. Bakit? Hindi naman ako gumagawa ng ganyan eh. I live one day at a time asking the Lord, Lord, ito ba kalooban mo? Lord, tutuloy ba ako doon? Gagawin ko ba yan? Lord, bigyan mo ako ng sign. Dapat may kapayapaan ako. Dapat magagaling ang wife ko. Dapat ganon. And I pray, huwag kang
mahuhulog sa dating pinagkahulugan mo, nagkamali ka na, wag na. Ayusin na natin buhay. Kasi ang buhay natin ay isa lang. Ibuhay mo na lang ito, ipamuhay mo, nakasama mo ang Panginoon. Amen. Okay? So we declared year 2026, we will be the year of too many new things na mangyayari sa iyong buhay. Exciting, productive, fruitful, and many will be blessed. Saka from glory to glory. Yes. Kung maganda yung nakikisahan mo, mas maganda pa yung mangyayari. Katulad ng Psalm 1, yung puno kaya mayabong ang dahon at nagbubunga, ay nakatanim sa tabi ng sapa. May tubig. Ang tubig ay ang banal na espiritu, the spring of living water. Kaya po ikay connected kay Lord, ang Holy Spirit, dinay-direct ka sa mga dapat mong gawin na ayon sa kalooban ng Diyos. So we declare that the will of the Lord shall be made known to you, Amen. and you will walk through it, and your life to be fulfilled. That's right. We bless you in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit this year 2026 and beyond. In Jesus' name, Amen. amen. God bless you. God bless See you. you again. Gotta let you know, I got sunshine. I got sunshine. I got sunshine. I got sunshine.